Hello, Wonder Fam! Welcome to my channel and let's wander together! For today's vlog, join us as we wander in Sapa, Vietnam. This video was taken last December 2 to 7, 2024, including our Hanoi trip. We spent 3 days in Sapa and 2 days in Hanoi. So yung first day namin or day 1 is purely flight and bus travel to Sapa. Flight from Manila to Hanoi is around 3.5 hours. Then Hanoi to Sapa around 6 to 7 hours by bus. So when arrival from the airport, doon na kami naghanap ng money changer and then bumili ng SIM card and nag-breakfast na din kami before going to Hanoi. So right after ng breakfast ay doon na rin ako nag-book ng Grab going to the pickup point in Hanoi. It took us around 40 minutes from the airport to the pickup point. I recommend na mag-book na lang sa Grab kasi mas mura na siya compared sa mga taxi. Less hassle na din kasi meron kaming mga luggages and mismong sa pickup point na kami binaba. So yung sleeper bus, nabuko siya via Klook, 1 double bed that fits 2 people. We're here in Vietnam and we're in Tom's Cafe. Waiting for our bus going to Sapa. So while waiting, we try their avocado mango smoothie. Creamy. Tastes good. Para mas namang yung kulay lang siya. And the other one? And we also try the coconut coffee. Sabi nila masarap to dun sa coconut pero hindi ko masarap. Try na rin natin. Hindi din coffee. Tapang. Lalim siya. Coconut and then the bubbles. Meron din sa ibabaw na not sigueta. Fried garlic. Coconut. Coconut. Parang latik. Para siyang Rice Krispies na. Ay, oo. Good. Since lunchtime na din, umorder natin kami ng isang rice noodle meal. So, around 12:30, dumating na yung nag-check ng ticket and pinakita lang namin yung QR code ng Klook and then binigyan nila kami ng printed na tickets. So, going na kami sa sleeper bus. Time of departure ng bus is 1 p.m. Estimated travel time is 6 to 7 hours including yung mga stops. So, bago kayo pumasok ng sleeper bus, required na ba rin yung shoes at provided naman nila yung plastic na paglalagyan. Go. So, medyo hindi ko na-anticipate na ganito yung loob ng sleeper bus kasi wala siyang privacy. Siguro iba yung cabin dito sa nabook ko, which is open lang siya and makikita mo yung mga katabi mo. So, yung ganitong type na double bed na nabook ko is around 1,081 pesos. Good for 2 packs. So, yung nasa left side, yung mga single bed. At dito kami sa right side, which is double bed. Diyan kami sa taas.
So reminder lang na be ready when traveling to Sapa. Make sure na nakainom kayo ng Bonamine kasi medyo matagtag talaga yung bus na to. And kahit yung road papunta dun sa Sapa, ano na siya, maraming mga twists and turns, curves. Kaya kung kahit siguro sanay ka sa biyahe, makakaramdam ka ng hilo. So better na be prepared para smooth yung travel. I guess every 2 hours nagkakaroon siya ng stopover. So yung first 2 hours, wala ka namang gagawin kundi matulog and maghintay kung saan mag-stop ang bus. So dito kami nag-stop over at bumaba rin kami para mag-pee break. Meron nga palang fee na 3,000 Vietnam dong kung iihi ka. 30 minutes naman yung binigay na break, so pwede pa kayong mag-coffee or noodles or quick snack sa stopover. So provided din nila ang slippers kapag bababa ka. No hassle na rin para isutuloy yung sapatos. So finally, nandito na kami sa bus station and super foggy nung dumating kami ng Sapa and sobrang lamig. Ibang-iba siya dun sa Hanoi. So nag-taxi na kami from the terminal to our hotel. Wonder Fam, if you are planning to visit Sapa in December, be prepared for the warm clothes and bring some medicines too. So we're here in Lado Homestay. So nabook ko siya sa Facebook page at wala silang website. So itong room namin is double size bed with balcony and mountain view. It cost 1,200,000 Vietnamese dong per night. So right after naming mag-check-in ay bumaba na kami para mag-dinner. So dahil nagutom kami sa biyahe, we ordered yung kanilang grilled meat. So samgyeopsal type pala siya. Grabe, super lamig yung gabi na yan. Siguro mga nasa 12 degrees Celsius ang temperature. So wala tayo nakita ngayong gabi na view dahil dumating nga kami na madilim na ang paligid. So surprisingly, hopefully bukas makikita natin yung surroundings ng binook nating hotel. So for tonight, kumain na lang kami ng grilled meat. We enjoyed the night and super lamig talaga dahil nasa labas pa kami niyan. So happy lang akong i-share yung mga ganitong bagay kasi matagal din kaming hindi nakapag-travel. Dahil maaga nga kaming nagpamilya, so ang priority namin is our children. So binigay muna namin sa kanila yung time, effort namin para mapagtapos sila ng pag-aaral. At dahil isa na lang yung pinag-aaral namin, naisisingit na namin yung mga ganitong travel. So kung kagaya ka namin na gusto ring makapag-travel kahit na within the Philippines or outside the Philippines, Asia, so may tamang panahon para dyan. At masaya yung nakakalabas tayo ng bansa at nakikilala natin yung iba pang kultura bukod sa Pilipino. Tandaan natin na sa bawat pagsisikap ay merong kaakibat na tagumpay. So, grind lang ng grind at abutin natin yung ating mga pangarap sa buhay. So, sa ngayon, kami lang mag-asawa ang nakakapag-travel outside the Philippines, but hoping someday
ay makasama rin namin yung mga anak namin. Iba pa rin kasi experience na kami lang dalawa at kasama namin ang pamilya. So hanggang dito na lang muna, Wonder Fam, and follow my channel, subscribe, and sama-sama tayong gumala at wander around the world. See you on the next vlog!